O ngayon, syempre may gera ron, may nagpapaulan ng missiles ang Iran sa mga kalapit nilang bansa na mayroong American-based o base militar. At yun ang kanilang pinupuntirya. Ngayon, sabi ng mga abnormal dito sa Pilipinas, paano yan? Baka madamay ang Pilipinas kasi meron tayong EDCA site. Baka bombahin tayo. Hindi, ang term nga nila, military base Yun nga di ba? Unang-una po linawin natin ha. O, ikaw na yung magpaliwanag, Jomel Chua. Kung ano ba yung EDCA? Kung paliwanag mo Kung pagmamayari ba ng EDCA ng Amerika? Pilipinas? Ano ba ang EDCA? Ikaw na, Jo. EDCA kasi Enhanced Defense Cooperation Agreement, no? Sa pagitan po yan ng Pilipinas at ng Estados Unidos, 1951 pa po yan, nag-exist na yan. May mga EDCA sites sa Pilipinas. Ang sinasabi kasi ng mga bugok na diles, yan daw po ay US bases. Kapag sinabi mong US bases yan, controlled yan, under the supervision yan ng US military. Pero ang paglilinaw po ng Armed Forces of the Philippines, hindi po sa Estados Unidos yan. Sa Armed Forces of the Philippines yan. At ginagamit lang yan for humanitarian efforts. At sa defensive lang, not sa offensive. Diba? So sa madaling sabi, hindi tayo bibirahin ng Iran dahil may US bases dito sa Pilipinas. Unang-una, walang kakayahan ng Iran na birahin ng Pilipinas kahit may mga missile sila, hindi aabot yung range papunta dito sa Pilipinas. Kasi una-una, made in China yung mga gamit nila. So walang direct threat. Yan ang paglilinaw ni Gilbert Teodoro, ni DND Secretary, walang direct threat sa Pilipinas. Huwag po kayo mangamba na, kasi ang iba nagagalit kasi bakit pinapahintulutan yung Estados Unidos dito sa Pilipinas? Tuloy, madadamay tayo dyan. Pangalawa, walang problema ang Pilipinas at ang Iran. Wala tayong problema dyan. Wala namang proxy war sa pagitan ng Pilipinas at ng Iran. So, walang issue. At ang pagkakaalam ko yung mga missile ng Iran, ang kaya lang abutin yan ay 2,500 kilometer. Pinakamalakas na. 2,500 kilometer. Pinakamalayo. Pinakamalayo ang kayang abutin yan. Napakalayo. Ang pagitan natin sa Iran ay 7,000 kilometer. Correct. Triple ng 2,500. Hindi kaya bago tayo abutin yan yung missile na babagsak na sa ibang sa karagatan. O sa karagatan. Baka sa tubig na nga. O kaya malabong-malabo po yung sinasabi ng mga abnormal na dahil kay BBM madadamay tayo sa gera. Yan ang sinasabi nila, di ba? Saka yung 9 EDCA sites, hindi yan bases. Hindi. Correct. Kasi may malaking pagkaiba pag sinabi mo US base sa EDCA. No, kapag US base yan, kontrolado ng United States yan. At yung mga bases na yan, extension ng kanilang territory. Correct. Wala tayong say dyan. No? Sila ang magkocontrol niyan. No? Parang embassies yan para mga embassy yan, na extension ng territory ng may-ari ng embassy. No? Ganun din yung mga bases. EDCA sites, tayo po nagkocontrol yan. Tayo ang may control. Yung talagang ganado sila gamitin yung argumento na yan para matakot yung mga kababayan natin. Sabi, si BBM, napakahina mag-isip kasi ganyan, pinayagan yung EDSA. Si BBM, wala talagang silbi kasi ganyan-ganyan. Ba't si Digong yung 2 beses sinimatay? Actually, kung mahina si BBM. Actually, pinapalabas sila. Kaya nga si Harry Roque, sa kanyang video, nang isang araw lang, pinanood ko rin, ang panawagan nila, pansamantala, ibigay yung presidency kay Sara Duterte. Kasi hindi raw kaya ni PBBM i-handle Yan, isa din yan sa kanilang mga argumento. Dahil kay PBBM, nagkakaganyan, etc. Walang ginagawa, walang totoong suporta. So kapag si Sara Duterte na raw, yung presidente, pansamantala lang hindi na sinasabi habang buhay pansamantala lang, makakapagbigay daw ng totoong suporta. Paano makakapagbigay kung hindi marunong mag-English? Alarista, naalala ko tuloy na basa ko kanita yung mga tanga, inutil, bobo, mga animal, mga leche. Sabihin mo naman nung isang nag-post, at marami pang nag-agree kung si Duterte daw ang presidente, hindi daw nangyari sa Iran sa Israel. Kasi nga, at wala daw mamamatay na Pilipino. So, parang sinabi niya. Bakit daw? Kasi siguro siya yung babala sa kanyon. Hindi, parang implication nun. Kapag si Duterte ang presidente, yung mga bala, yung mga missile, yung mga bomb, sasaluhin niya. Pag merong tatamaan ng mga Pilipino, titigil, iiwas. Ganon sila katanga. Grabe. Mga bopals talaga. May nag-post ng ganyan? Meron. Napakabobo nun. Grabe. Paano mapipigilan ni Digong yung gera? Kung ICC nga, hindi niya masipa. Diba? Pipigilan niya yung mga missile. Yung prosecution niya, hindi niya mapigilan. Nakakatawa ka. Diba? Nakakatawa ka. Dami pa nag-share. Mga bobot tanga. Normal yung mga yun.
Yan ang mga problema. Yan ang mga problema sa mga yan. Ang direct effect lang, seryoso no, ang direct effect lang talaga ng gera dyan sa Middle East, yung pagtaas ng presyo ng Oh, crudo, yan lang. ng langis, Yan. kasi yung kuryente natin, syempre, highly dependent yan doon sa crudo, sa fuel na inaangkat natin. Highly dependent tayo. Sa ibang bansa, syempre, may mga, yung transportation dyan, putol dyan kasi ang dami mga hindi gumagana, ibig sabihin, bumababa yung supply, tataas talaga ang presyo. At presyo ng world market yan. Hindi kasalanan ni Marcos yan kung bakit tataas yung presyo ng diesel, ng kerosene, o ng fuel dito At sa saka, Pilipinas. grabe mga kababayan natin. Nagpa-panic buying talaga ngayon. Hindi mo rin masisi. Nagpa-panic buying sila. Mga dilis. Hindi, mga Pilipino. ordinary Pilipino nagpa-panic buying ng gold. Kasi maapektuhan. Dahil naapektuhan yung Saudi, binomba yung Saudi. Marami ka na nabili ata eh. Kasama ka ata sa nagpanik buying eh. Nagpanic buying daw kahapon eh. Nagpanic buying ako kahapon ng gold kasi alam po, tataas yung gold talaga. Kaya bumili na ako ng mga gold kahapon. Para investment, para syempre pag nagtaas, di benta. Pero sana matigil na, no? Yun din Yun lang talaga. si BBM yun din ang panawagan niya, di ba? Restraint, di ba? Baka naman, madaan Sana hindi maging prolong yung conflict. yung gera no? kasi Sana weeks lang, no? At hindi umabot ng months or years katulad nangyari sa Russia, Ukraine. Dahil talagang tatamaan po tayo Dalawang taon niyan. na yata yung Dahil sa Russia, no? kapag tumaas ang halaga talaga ng oil, no? Definitely may effect yun sa energy, sa kuryente natin. Kapag may effect sa energy, kuryente natin, sa transportation fare natin, may effect sa pagkain. So, sabi So ba, yung chain reaction yan medyo mabigat. sabi ba naman nung isang DDS, kasalanan ni BBM kaya tataas ang presyo ng langis. Anong gusto? Pigilan ni BBM yung gera? Napipigilan niya ba yun, di ba? O may nagsasabi pa, puro kayo impeachment, nagkakagera na nga, di ba? Mas importante ang impeachment kaysa sa gera sa Middle East. Dahil yung impeachment, kabuhayan natin, kinabukasan natin. Future ng Pilipinas, si Miao Miao. Ang dami nang namamatay ng Pilipino sa Middle East. Impeachment pa ang manahimik na lang siya. Diba? Manahimik na lang siya. Mas maganda nga ngayon eh. Malayo tayo sa Middle East, ang priority natin yung impeachment. Correct. Kasi diyan nakasalalay ang kinabukasan ng ating mga darating na henerasyon. And ito correct Miao, no? Oo. Hindi naman walang ginagawa ang administrasyon eh. Malinaw din naman ang ginagawa ng administrasyon eh. Tinutulungan yung ating mga kababayan na apektado dyan sa Middle East. Ang nangyayari sa ating bansa ngayon, affected tayo ng internal and external factors. No? Internally, meron tayong mga sariling problema. Andyan yung investigation ng flood control scam. Correct. Tapos andyan pa yung impeachment. Mm. No? Externally, meron tayong mga kinaharap na problema sa Middle East na posibleng maapektuhan tayo economically. So, sabay-sabay yan hinaharap ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. And so far, is doing well, no? Na mamanage siya ng maayos sa kailangan gawin ng gobyerno. At no? kalmado. At kalmado. At hindi nagpapanik. No? Correct. Makikita mo na marunong talaga yung presidente eh. Kasi kung masyadong reactive lang ang presidente, wala eh. Hindi natin alam kung ano yung direksyon natin. Pero malinaw, mismo nga presidente na nagbibrief sa taong bayan, di ba? Ito yung sitwasyon natin. Naka-block yung airspaces natin, di tayo agad-agad makakapag-repatriate ng mga Pilipino. Pero ito yung ginagawa natin. Makakakopy at merong solusyon si VP Sara Duterte. Ewan ko. Tumigil daw ang itigil daw ang mga motorcade. Motorcade. Yes, kahit pa paano nakatulong yun. Doon ka na lang. Doon ka na lang. Yung mga pag-motorcade, pag-rally. Dito? Tama yun. Kasi panawagan niya yan sa mga dilis eh. Na grupo nila Mike Defensor na mahilig sa motorcade. Itigil nyo na yan. Nakatulong kahit pa paano nakatulong kayo. Pakinggan nyo na. Pag nagmo-motorcade sila, binapagsakan sila ng isang bomba ng katangahang kahihiyan. Isipin mo, 3 linggo ng plenano, pupunta sagad 300. Kasama pa yung Oo, escort. di ba? Kasama pa yung vlogger ng 75. Tama pa yung atin dyan. Yan ka na naman. Pati ko sa naman tayo sabihin, paano mo sabihin ng DDS? Paano mo na sigurado 300 na lang kami? Banata ka na naman. Inuubo ako dito kay Palerista. Ayun, basa tayo comment. Ayan. Iharang si Sara, Kiko Marcoleta at si Robin. Yan. John David, watching from Bilibid. Sana makasama ko si Sarah. Ay, bawal ang cellphone dyan, ha? John David. John David, ha? Saan Bilibid dyan? Pero actually, Yung seryoso? Ayan, John David, watching from Bilibid. pero may mga Bilibid na may access sa cellphone. Pero limitado lang sa oras. Kasi ito, pinuro na siguro to. Hindi, malay mo. Di pa haba. John David, ikaw, ha? Sige, next comment tayo. Next comment. Yan, kay Sampaguitay, yung mga nasa Pilipinas lang ang takot sa gera. Kami nga dito, chillax lang. Actually, yes, no? Oh. May mga nag-message sa akin na sa Middle East sila.
okay daw sila dyan. Medyo, ano din kasi, medyo naka-highlight din kasi sa media yung gera, no? Pero tama, at least sa kanila mismo nanggagaling. Sana safe. Sana manatili yung ganyang sitwasyon po ninyo dyan. Sabi Naalala ko niyo, yung post ko kanina. Oh. Kasi, sabi ko nga sa post ko, yung mga DDS trolls o yung mga DDS na naandito, mas alam pa nila kung ano mabuti para sa mga OFWs. Correct. Na naandun mismo. Oo. No? Mas magaling pa sila sa mga OFWs na naandun mismo. No? Kasi- Mas alam pa nila ang dapat nilang gawin. Tama sir, yung ibang mga dealers, sabi nila, mandatory repatriation. Ano ng Pilipino eh. Ayaw na magpa-repatriate. Hindi, sabi nga ng OFW kanina na in-interview sa DCMM ba yun, napanood ko. Hindi kailangan i-repatriate sila kasi nagtatrabaho pa sila. Yung mga tao, parang okay na okay lang, parang wala, as in walang nangyayari kasi bakit? Yung defense system gaya nung kanina sa Dubai, 197, kung di ako nagkakamali, 197 na missile pinakawala ng Iran papuntang Dubai lang ha. Walang tumama kahit isa. Walang pumasok. Yung mga pumapasok, mga debris na lang. Na-intercept. O nasasangga ng mga interceptor ng Dubai. Isipin mo, ganun katindi ang Dubai. Kaya sabi nung Pilipino, parang wala namang gera rito kasi pumapasok pa rin kami, naglalakad pa rin kami. Ngayon, kapag delikado talaga, magsisirena naman at sasabihin na huwag kaming luwas. Pero hanggat wala namang ina-announce, diretso lang yung trabaho namin. Kasi ano na nila yan eh, pinagandaan nila yan eh. Oo. Expected nila, kaya alam na nila kung paano i-address yan. Kasi yung proxy war dyan sa Middle East, matagal na nangyayari yan eh. Ngayon, yung tawag dyan, interceptor na yan yung pinapatanggal ng China dito sa atin, yung Typhoon missile na yan. Yung Storm Destroyer. Oo, kasi yung Typhoon missile na yun, bukod sa interceptor, missile pa na kayang-kayang umabot sa kanila. Kaya dyan sila nanggagalitin. Oo, yan yung pinoprotest Palerista, nila. speaking of Dubai, kahang-hanga ang leadership ng Correct. Dubai, no? Anong ginawa nila? No? Lahat ng mga na-stranded na pasahero. Ano pala ginawa doon? Pinatira sinecure sila sa mga hotel. Binilit Hindi, nila. paano yung bayad? Sagot nila. Sasagutin ng gobyerno. Oh, grabe. Asikasuhin daw, pakainin at maging comfortable yung mga pasahero at sasagutin ng gobyerno ng UAE. At nakahanga-hanga doon. Teka lang, hindi naman sisingilin sa Pilipinas yan. Hindi. Hindi mga foreigner din yun. Hindi At mga alam mo, Pilipino para yan. pakita na safe sa kanila, nag-ikot yung Chic. Hari. yung Hari Chick ba Leader yun? sila. Si Maktoum, no? Yung nakalimutan ko. Hari na lang, hari na. Yung hari hindi hari eh. Prinsipe ng Dubai. Nag-ikot sa mga very popular and yung mataong mall. No? Para ipakita na hindi sila Worried. hindi sila worried, kalmado sila. No? At meron pa nga mga ordinary people na nagpakuha ng picture dun sa royalty na to, no? Kaya nakahanga diyan. Kaya yung mga Pilipino natin tuwa eh. Yung mga nasa correct. UAE, tuwa sila rin naglalabas. Diyan ka lang Tuloy-tuloy ang buhay diyan ka lang nila. makakita ng stranded na masaya. Ito si Ma'am Vicky, Lex, i-flash natin yung comment ni Ma'am Vicky Blado Wu, no? Sabi niya, okay naman dito sa Qatar, kaya naman may intercept, normal lang. Although, nagbabakasyon lang ako pero tahimik naman. Sabi ni Ma'am Vicky Yun naman, Blado. pero yung mga DDS, mas marunong pa sa kanila eh. Oo nga eh. Mas Diba? may alam pa eh. Oo. Dahil sa mga OFW na apektado doon. Di ba? Balat sila na balat kay BBM. Ngayon sinabi ko, yung mga DDS, wag ipatriate, galit na galit sila sa akin. Ito, sabi ni Rod Abella, no? Bakit sa Dubai ba ang gera? Hihintayin pa ba na may mga ibang OFW na masawi? Okay lang ba kayo? Ay, ito, walang pinag-aralan to. Ipaliwanag Tingnan natin mo, yan. kung masusumo yung itsura, halata talagang walang aral to eh. Hindi, ipaliwanag Ay, natin. Rhoda Bella. Ipaliwanag natin para maintindihan niya. Para maintindihan niya. Kasi yung ganyang mindset ni ate, no, ni Rod. ni lalaki, no, ang gusto kasi nila immediate repatriation. Oh. Kasi para wala na raw madagdagan, wag na madagdagan yung isang Pilipino na namatay, etc. Gusto nila immediate repatriation. Close na yung airspace eh. Oh. Paano mo gagawin yung immediate repatriation na yan? And ngayon, voluntary din yung repatriation natin. Maraming mga OFW, nagko-comment mismo sa atin dito, okay sila. Inaalagaan sila ng kanilang mga employer. Anong gusto mo? Hatakin yung mga yan, pilitin dito sa Pilipinas. Ayaw nga eh, di ba? Paano mo itatransport? Kasi sarado nga yung airspace. Hindi, siguro, isip nyo, palangoyin sa dagat. Botlogs din to Parang eh. sa mga inutil na Hindi, hindi makaintindi. sinasagot nyo pa kasi alam nyo naman tanga. Sasagot Hindi, nyo para pa. maintindihan niya rin. Yes, Maintindihan explain niya rin. natin sa mga inutil. No? Para sa mga inutil na hindi makaintindi, ang sinusunod po na protocol sa ibang bansa, kung anong sasabihin ng gobyerno ng bansa na yon. Katulad sa UAE, katulad sa Saudi Arabia, katulad sa Jordan, yung iba pang bansa na apektado nitong Middle East crisis. Kung pinapatigil nila ang paggamit ng airspace
o kinancel nila lahat ng Commercial flights. yun po ang susundin. Hindi po ako ang kagustuhan ng kahit sinong Pilipino, kahit gobyerno pa ng Pilipinas. Oh. Naintindihan niyo po. Kaya wala pong magagawa ang gobyerno ng Pilipinas kung yun ang protocol dun sa bansa na yun. Oh. Dahil ang tinitignan po ng bansa na yun, yung overall safety na lahat ng bansa at lahat ng nasa sakupan ng bansa na yun. Ganun po yun. Gusto mo nga ilikas kung wala kang biyahe ng aeroplano, paano nga, di ba? At ang punto niya, bakit sa Dubai? Sa Dubai ba ang gera? Nadadawit nga sila eh. Kasi binobomba din sila ng Iran. Oh. Yung Iran naghahanap ng dami, pero yung sinabi mo kanina pre, nasabi mo na sabi ng Amerika kung sino yung magiging leader ng Iran mamamatay. Oh, Totoo yun? Totoo. Oh. Sinabi ng United States government, no? Kung di ko nagkakamali, Department of National Defense nila, sinabi na kung sino man ang sumunod dun kay Khamenei ay papatayin din. I-execute And in din. fact, yung sumunod nga is napatay na. Oh. Ito, yung bagong pinangalanan nila na anak ni Khamenei, no? Pangatlo na to. Oh. Or pangalawa lang pumalit sa kanya yon. At yon meron na agad nakabinbin sa utak, sa ulo niya na ano. Kasi ang estilo ng assassination. Ang estilo ng Estados Unidos, pinupunterya nila yung mga leader ng defense, Oh. 'di ba? Yung mga Ministry of yung sa security forces nila, yun ang pinupunterya eh. Kumbaga yung mga ugat eh, yun ang pinupunterya. Lahat talaga gusto nila i-wipe out yung lahat ng mga nagsasabi ng death to America, Oh. death to Americans, no? Death to USA. Yan ang gusto nilang i-wipe out sa face of the earth.